Dati, pulis ang katulong nating responde sa mga reklamo. Ngayon naman, isang lady police ang may reklamo laban sa ex niyang afam na abusado raw. But wait, patingin ng passport niyo, sir. Mukhang may iba pa pala kayong atraso. Paano kung sa kakaswipe right nyo gamit ang isang dating application, bigla na lang kayong may natipuhang isang afam at biglang it's a match? Wow! Ganito raw nagkakilala ang isang pulis na si Jennifer, hindi niya tunay na pangalan, at ang kanyang partner na isang Spanish national. Nagkakilala kami through online sa isang dating app. And then 2018, January 31, nagkita kami sa isang tea shop. Ang kanilang relasyon at pagmamahalan nagbunga ng 2 anak. Pero sa paglipas ng panahon, ang inaakala ni Jennifer na perfect match nagsimula ng maging nightmare. Dahil ang kanyang partner na itatago namin sa pangalang Simon, nagsimula na raw maging mapang-abuso. Humigit kumulang 9 na taon po kayo magkasama at kayo na mismo nagbanggit. Ganito ang klase ng relasyon. Anong epekto sa inyo nito? Physically po talagang binubugbog niya po ako eh. Pinasakal niya ako sa leg. Tapos binabato niya ng kung ano-ano yung mga bata. Lalo na yung 9 years old kong anak. Kung ano yung madampot niya, binabato niya rin. Babaeng pulis na nakatagpo ng dayuhang partner sa online dating app, sinumbong sa resibo ang pananakit at pang-aabuso umano ng kanyang kabiyak. Maging ang kanilang 2 anak, hindi raw nakaligtas sa mabigat nitong kamay. Gaano kasakit ito, Mac? Siyempre masakit po kasi first time ko pong marinig yung mga ganung word eh. Tapos yung pang-aabuso naman niya physically. Ano-anong resibo o mga ebidensyang pwede niyong ipakita sa amin? Ito po yung yung last recent na nangyari sa amin, yung nag-away kami talagang sinapak niya kasi ako dito sa sa braso eh. Itong isa, hinawakan niya ako dito sa leg, parang pinipress niyang gano'n yung dito sa may sa may neck ko. Pati ang kanilang 9 at 2 taong gulang na mga anak, paulit-ulit din daw sinaktan ni Simon. Ito yung sa sugat ng anak ko sa may ulo niya. Hindi ko na maalala kung ano yung binato niya. Basta nakita to ng teacher nung na may sugat daw siya sa ulo. Isa pa sa mga ikinababahala ni Jennifer, ang verbal na pang-aabuso at pagmumura daw ni Simon sa kanilang mag-iina. Si Afam, parang gusto na lang daw laging sumabog at magsalita ng masasamang words. OA. Yung mga anak ko naman ngayon, para normal na sa kanila yung mga word na stupid, mga ganun, idiot. Kasi yun yung naririnig nila sa kanya. Nag-aaway sila magkakapatid kasi paano normal na may violence sa paligid nila. Dahil sa pagmamalupit umano ng kanilang padre de pamilya, humingi na ng tulong si Jennifer sa barangay. Siyempre, para yung mga bata, para maiwas na natin matrauma, agad nating nirespondihan. Nang matanggap ang reklamo ni Jennifer, agad silang nirescue ng barangay at pansamantala silang nakalipat ng bahay. Inassess namin at talaga namang ayaw na nung ni biktima na makausap at makaharap pa yung partner niya. At kahit nakikiusap na rin yung partner, mag-usap sila, hindi na rin namin pinagbigyan kasi nga tumututol at ayaw na talaga nung biktima. Pero sa matagumpay na paglayo ni na Jennifer, dito na raw nagsimula ang mga pagbabanta ni Simon na magpapakamatay raw siya kung hindi pabalik ang kanyang mag-iina. Tapos ito namang yung mga sinesend niya sa akin na panglalaslas. Actually, pinopost niya yan sa Facebook wall ko, pinopost niya na magpapakamatay na daw siya, ganyan. Dahil sa takot, nagpa siyang makipagbalikan ni Jennifer kay Simon. Pero ang akala niyang second chance para sa kanilang pamilya, take 2 lang daw pala ng kanilang kalbaryo. Dahil si Simon, mas naging seloso raw. Siyempre, sa amin kasi normal naman na magkaangkas sa lalaki, di ba? Kasi nga, pulis naman kami. Pinaghihinalaan niya yun, nakarelasyon ko daw, ganyan-ganyan. So yun ang sabi niya, kaya gusto nga niya ako nung patayin daw niya ako. Humantong po sa punto, ma'am, na nais nyo na makipaghiwalay at yung mga anak ninyo, nais nyo na rin ilayo sa kanya. Sa kada ganito ho ang sitwasyon, meron ho ba siyang ginagawang hindi ka nais-nais? Nagbibigti po talaga siya kasi
Nagbabayot na nga eh. Sir, maalabas na nga yung dila niya eh. Yes, ma'am. So yun yung nag-aalo rin sa amin na minsan, hindi kami makaalis kahit gusto namin umalis sa podan niya. Samantalahin ko na ho at nais naming malaman bakit ho kayo sa amin sa resibo lumapit. Kasi nakikita ko kasi yung programa niya na mabilis ang action. Kaya lumapit ako. So nung sinerch ko po yung resibo, nakikita ko na may mga ganun kayong mga natutulungan. Ano po ang nais ninyong mangyari ngayon? Gusto ko siyang mapaalis talaga sa bansa. Para at least magkaroon naman kami ng safety din ng mga anak ko. Kasi nga, tine-threat niya rin kami kasi kukunin niya daw yung mga anak mo. July 16, inilapit ng resibo sa Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang reklamo ni Jennifer laban sa Spanish national na si Simon na diskubre ng mga otoridad ng inireklamong foreigner overstaying o undesirable alien na pala si Sir. Mahigit 6 na taon nang naninirahan ng illegal dito kaya wala nang inaksayang oras pa ang mga otoridad. Agad silang nagplano ng paghuli sa dayuhan. Habang pinaplano ng mga otoridad ang pag-aresto kay Simon, nakatanggap si Jennifer ng isang tawag. Papunta na daw tapos kung nandun daw yung subject first. Dahil cool off silang dalawa, nakikituloy raw muna si Simon sa isang kapilya sa Pasig. Mag-go na daw pa kasi... Pero standby tayo malapit sa area. Opo, sa malapit Tapos sa pag area. tumimbre siya na nasa office na, doon tayo mag-proceed. Doon po tayo. Okay. Kasi medyo malayo pa yung doon pa sa may bandang dulo, malapit sa C6. May hiling ka ba, sumbong o reklamo? Kasama ang resibo, nagtungo ang mga otoridad sa lugar kung saan daw naglulungga ang overstaying na foreigner. Ma'am, sino po yung kausap niyo? Yung tao sa church kung saan siya yung kumukup sa kanya ngayon. Ano raw pong sabi? Ngayon daw po, nagpakiusapan daw nila na maggawa-gawa ng kung ano-ano doon sa may kusina para at least makalabas siya doon sa room. Kasi may tendency kasi baka magkulong siya. Ayan yung kulay dilaw na building na yan. Nandyan siya doon. Nasa kitchen pa rin daw po ba siya? Doon siya sa kitchen. Ayan, ito po. Pagdating sa target location, abala sa kusina ang isang dayuhan. Confirmed, siya na nga si Simon. Sit down. Ang banyaga, hindi na nakapalagpas sa mga otoridad at binasakan na siya ng kanyang mga karapatan. You have the right to remain silent. Anything you say may be used against you in the court of law. Okay, this is in connection with your violation of immigration law. You are already an overstaying alien. Do you have a passport? Okay, you don't have a passport or any immigration document? Okay, he failed to present any valid passport or immigration document. So you, for the meantime, you will be under our custody, okay? Tatalhin siya sa custodial facility ng Bureau of Immigration. Nakakarap siya sa paglabag sa immigration law dahil sa pagiging overstaying foreigner sa bansa. Nakapanayam ng resibo si Simon tungkol sa di umano'y pang-aabuso niya kay Jennifer at sa kanyang mga anak. Pero Simon says, not true. That's what she says. Yes. Why don't you ask the 9-year-old kid? Why don't you interview the 9-year-old kid? I have a video of the 9-year-old kid, and I'm asking to her. Some people is saying that Papa is punching Mama like that, boom, boom on the head. Have you ever seen Papa punching Mama like that? No, Papa. Who is punching Papa? I'm asking to her. Mama. Ask to the kid. Why don't you interview the kid? I defend myself sometimes, even though sometimes I try to hang myself, yeah? But, you know, the woman jumped on me with a pair of scissors. Yeah, attacked me with a pair of scissors. Si Jennifer, mariin namang itinanggi ang mga bintang ni Afam. Based sa record niya, kaya nga po nalabasan din po siya ng deportation order kasi na-monitor po natin na yung visa niya ay matagal ng paso, pati po yung passport na ginagamit niya. So, basically, his undocumented alien na po siya dito sa atin. Automatic na blacklisted sila. Yung pagka-blacklist po nilang yun ay hindi po pwedeng ma-lift or hindi pwedeng matanggal sa system natin. Isang buwan matapos maaresto ang kanyang dating live-in partner, muli naming binalikan si Jennifer. Kamusta na po kayo? Okay naman na kaming mag-iina, so peaceful na yung namin, yung surroundings namin. Tapos kasi lumipat kami sa Taytay from scratch, zero talaga. Ngayon financially medyo stable na kami. Itong resolusyon na nangyari ho sa problema ninyo, ano pa yung idinulot na kabutihan sa buhay ninyong mag-ina ngayon?
parang nabunutan kami ng ng tinik. Nagkaroon kami ng parang yung mga anak ko naging masayahin na. Maraming salamat po ulit. Pinagkatiwala niyo po yung story na. Maraming salamat po, sir. Si Jennifer nagdesisyong hindi na magsampa ng kaso laban sa dating kasintahan. Sapat na raw sa kanya na sa loob lang ng ilang buwan, ibabalik na rin sa kanyang pinanggalingang bansa ang dayuhan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel